Pangsanlibutang ulat. Isang maimpluwensyang simbahan. December 2, Ghana. Ang proyekto ng 13th Sabbath Offering ay hindi palaging nakapagbibigay ng inspirasyon sa isa pang mas malaking proyekto, ngunit ito mismo ang nangyari sa Accra, sa Ghana, West Africa. Mga 15 taon na ang nakalilipas, binigyan ng militar ng Ghana ang Seventh-day Adventist Church ng isang kapirasong lupa sa isa sa pangunahing barracks nito sa Accra. Ang lupa ay ibinigay ng walang bayad. Ang tanging gawain lamang ng Adventist Church ay magtayo ng bahay-sambahan sa lupang ito. Hiniling ng militar na magtayo ng simbahan ng Adventist para sumamba ang mga sundalo. Nag-donate ang mga miyembro ng simbahan sa buong Ghana sa proyekto. Nais nilang makasamba ang mga sundalo sa isang Adventist church. Pagkatapos ay nasangkot ang pandaigdigang simbahan. Ang 13th Sabbath Offering noong ikatlong quarter noong 2007 ay nakatulong upang matapos ang proyekto. Magagandang stained glass na mga bintana na naka-install sa perimeter ng domed ceiling ng simbahan, at stained glass panels na naglalarawan ng nagdarasal na mga kamay at ang Adventist Church logo sa likod ng pulpito. Ang simbahan sa military barracks ay inialay sa Diyos noong ika-1 ng Nobyembre taong 2008. Sa buong lungsod, napansin ng mga kapulisan ang simbahan sa loob ng military barracks, kaya naman ninais din nila na magkaroon ng Adventist Church sa loob ng kanilang compound sa National Training Academy. Kinausap ng kapulisan ang leader ng simbahan at nagsabi na, kung magbibigay din kami ng lote sa loob ng Police Academy, maaari ba kayong magtayo din ng simbahan dito? Ito ay isang alok na hindi maaaring tanggihan ng mga pinuno ng simbahan. Kaya't nagsimulang mangolekta ng mga pondo para makapagtayo ng isang Adventist Church sa Police Academy. Dahil sa ginawa naming simbahan sa loob ng military barracks, ipinagkatiwala din sa amin ang pagtatayo ng isa pang simbahan sa loob naman ng Police Academy, sabi ng pinuno ng lokal na simbahan na si Christopher Anen Nonoo, na nagsisilbing Executive Secretary ng Southern Ghana Union Conference. Isang gusali na nangangaral, ang Military Barracks Church ay napatunayang isang ilaw sa sandatahang lakas, sabi ni Lieutenant Colonel Peter N.K. Duodo, isang military chaplain sa Adventist Church. Dahil sa napakagandang simbahan na ito, pumupunta ang mga tao dito para sumamba. Sabi nila, napakaganda ng inyong gusali. Kaya kahit na hindi tayo lumalabas para mangaral, ang gusali ay nangangaral para sa atin. Ang mga tauhan ng militar na sumasamba sa simbahan ay nagkakaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa mga Adventist at higit sa lahat ay natututo tungkol sa Diyos at sa kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa Diyos para sa napakagandang medium na ito na ibinigay niya para sa Seventh-day Adventist Church para mag-ebanghelyo sa mga tauhan ng militar. Ito ay tunay na napakahalaga. Si Samuel Marfan, isang 17 taong veteranong opisyal ng pulisya at ang tanging Adventist chaplain sa puwersa ng pulisya ng Ghana, ay umaasa na ang itinatayong simbahan sa Police Academy ay magkakaroon ng katulad na epekto sa mga tauhan ng pulisya. Ang simbahan ay inaasahang makapaglalaman ng 1,500 hanggang 2,000 katao. Gagawin ito ng Diyos para sa atin, sabi niya. Siya ang magtatayo ng simbahan na ito. Si Josiah Warongwa, isang Adventist Mission Director sa West Central Africa Division, na ang teritoryo ay kinabibilangan ng Ghana, ay tuwang-tuwa tungkol sa epekto noong 2007 13th Sabbath Project sa barracks ng militar na naging daan para makapagtayo din ng simbahan sa puwersa ng pulisya. Nakaka-inspire, sabi niya. Ang Adventist Church ay naroroon sa mga puwersang militar ng Ghana. Ang dalangin ko ay gawin itong sentro ng impluwensya ng Panginoon para sa kawalang hanggan para sa mga makakatagpo nito.
Salamat sa iyong 13th Sabbath offering noong 2007 na may malaking epekto sa mga militar at pulisya sa Ghana. Inaasahan din na ang 13th Sabbath offering ngayong quarter na ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa mga buhay sa Ghana. Ito ay makakatulong sa pagpapalawak ng Seventh-day Adventist Nursing and Midwifery Training College upang magdagdag ng mga bagong silid-aralan at dormitoryo. Salamat sa inyong pagsasaalang-alang sa isang mapagbigay na puso ngayong darating na ika-30 ng Disyembre.